Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda from Elevate Youth Ministry at kasama po natin ngayon si Pastor Leo Mata upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Handa na po ba kayong sagutin ang aming mga katanungan? Yes, okay. For our first question po, paano ako mananalangin nang may pagkamangha kung puro sakit at pagkabigo ang nararanasan ko? Actually, magandang tanong yan, no? Kasi kung hindi mo nakikita ang mga biyaya ng Diyos sa buhay mo, maaring mali yung focus mo sa buhay. No? So sa mensahe kanina, nakita natin yung unang ginawa ng Diyos sa atin. Una, tayo ay sinner. Tapos tayo ay naging saint. Hindi lang na tayo niligtas. Ginawa pa niya tayong banal sa harapan niya. So ibig sabihin, ang dami mong pwede makita na biyaya ng Diyos. In fact, yung paggising mo pa lang sa umaga, biyaya na yon. Yung may makakain tayo araw-araw, yung wala tayong sakit, no? Yung malusog yung ating pangangatawan, lahat yan biyaya. Maaring yung mga nakikita mong mga sakit o yung mga kabiguan mo sa buhay, bahagi rin ng Diyos yan para ipakita niya na biyaya niya sa iyo. Kasi kaya na binibigay yung mga sakit at kabiguan na yan, ay kinukol niya yung attention mo para magbalik loob sa Kanya. So blessing din yun, na ayaw ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Salamat po, Pastor Leo. For our second question, paano ko haharapin ang no ng Diyos sa mga bagay o panalangin na mabuti naman ang hangarin ko? So di ba narinig natin yung kasabihang, the enemy of best is good. So minsan may maganda tayong gustong gawin para sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang gusto ko kasi meron pang best para dyan. So sa case ni David, ang ginawa niya, gusto niyang gawan ng bahay, ng templo ang Panginoon dahil maganda yung bahay niya. So walang masama sa hangarin niya, ang ganda ng hangarin niya. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw yung magpapagawa ng bahay sa akin. Ako yung gagawa ng bahay sa inyo. Referring to yung dynasty of kings. So, ang sinasabi niya dito, yung plano ng Diyos ay hindi lang pang kasalukuyan. Kundi, nung nalaman ni David yun na hindi lang ngayon yung plano niya kasi meron pang future plan ang Diyos kay David. Kaya nung naintindihan niya na ang plano pala ng Diyos ay hindi lang sa ngayon, kundi kasama pala sa plano niya yung mga descendants that will come after him. Doon niya naintindihan, mas maganda pala yung plano ng Diyos kesa sa akin. So, knowing na mas maganda pala, no, yung gustong Diyos, ng Diyos na mangyari sa buhay natin, mas nararapat na huwag tayong magtampo. Kundi tignan natin yung big picture. Meron siyang mas magandang gustong gawin. Kaya, magtiwala tayo sa kanyang magandang plano na ito. Salamat po for that reminder, Pastor Leo. For our last question, paano ko may encourage ang kaibigan o kapamilya na patuloy na manalangin kung nawalan na sila ng tiwala sa Diyos dahil sa hindi nasagot na dasal? Normal yan, no? Yung mga pag di sinagot ng Diyos, yung prayer ng isang tao, nagtatampo sa Panginoon. Pero pag nawala yung tiwala natin sa Diyos, hindi ibig sabihin nawala din yung pagka-Diyos niya. Ang malaking kawalan ay tayo. Pag hindi na tayo nagtiwala sa Diyos, malaking kapahamakan yun sa atin. Kaya ang Diyos, mananatili siyang Diyos kahit hindi tayo magtiwala sa Kanya. Kaya ang dapat nating gawin, pwede nating isipin o gawing parang ipayo sa kaibigan mo o kapamilya mo na kapag ang Diyos, sinasagot niya lahat yung prayer natin, hindi na siya Diyos. Tayo na ang Diyos kasi tayo na yung nasusunod. Pero dahil Diyos siya, alam niya ang mabuti para sa atin. Kaya kapag hindi sinagot ng Diyos yung panalangin natin, ibig sabihin, hindi yun makakabuti para sa atin. Pangalawa, hindi pa yun ang tamang panahon. O kaya, meron pa siyang inaayos sa ating buhay. Thank you for answering our questions, Pastor Leo. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!